Ang pagbasa mula sa banal na kasulatan, ito ay sa mga gawa ng mga apostol, kabanatang 2, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ng isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay may pamagat na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang tekstong ating pinagbabatayan ay ang mga pangyayari sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay maraming itinuro at maraming itinagubilin sa kanyang mga alagad. Kaya't nais ko pong samahan ninyo ako sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga itinuro at mga tagubilin ngayong umaga. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay na ito. Ikaw po ang magsalita sa amin at muling ipaalala ang mga pangyayari sa araw ng Pentecostes. At kung paano ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay pinagkaloob sa iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang pinakabuod ng mensahe ng ating Panginoong Kristo nung kasama niya pa ang kanyang mga alagad ay ang paghahari ng Diyos. Ngunit merong suliranin sapagkat iba nga ang pagkaunawa ng mga alagad noon na nakikinig sa Kanya sapagkat ang naisip nila ay isang kahariang politikal. Ngunit ang ibig sabihin ni Jesus na ang kaharian ng Diyos na dito pa lamang sa ibabaw ng lupa ay meron ng isang lipunan na doon ay sinusunod at ginagawa ang kalooban ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, nais nyo rin bang mapabilang ngayon sa pinaghaharian ng Diyos? Ito ay isang kaharian ng Diyos, ang siyang hari, at hindi ang ating mga sarili ang ating mga pinaghahari. Isang kaharian nakatatag sa pamamagitan ng pag-ibig at hindi sa kapangyarihan ng sino mang tao o maimpluwensyang mga tao. At para makasama doon ay kailangan ng tao ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa kanila at sa atin na magpatotoo tungkol kay Jesucristo na ating Panginoon. Kaya't noon bago makyat ang ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang maigpit na tagubilin sa kanyang mga alagad ay maghintay sa Jerusalem upang ang pagdating ng Espiritu Santo. Maigpit na tagubilin ni Jesus sa kanila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang pinangako ng aking Ama na sinasabi sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal ay babautismohan din kayo sa Espiritu Santo. Bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga magulang at mga kapatid, ipinangako nga ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad na tatanggap sila ng kapangyarihan pagdating sa kanila ng Espiritu Santo. Ngunit kinakailangan din munang tumupad ang mga alagad sa tagubilin ng ating Panginoon na maghintay sila sa Jerusalem hanggang sa tanggapin nila ang Espiritu Santo. Sila ay palaging nagkakatipon-tipon, sama-sama sa lahat ng pananambahan at panalangin. Kaya kung sila hindi nagsama-sama sa pananambahan, kung sila ay nagkakanya-kanya at hindi nagkakaisa ng kanilang oras ng pananambahan at hindi nagkakatipon at kung saan-saan lang sila nagpupunta, sa palagay niyo po kaya kung hindi sila sumunod
tatanggap din kaya sila ng Espiritu Santo? Magkaroon kaya sila ng kapangyarihan upang maging saksi at maging patotoo mula sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig? Mga magulang at mga kapatid, tulad ng mga unang alagad at hanggang sa atin ngayon, nararapat lang na tayo ay tumupad na maghintay, magsama-sama, manalangin, manambahan upang tayo magkaroon ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Upang sama-samang gumawa at magpatotoo upang lumago ang bawat isa mula dito sa ating sariling kapaligiran tulad sa Jerusalem hanggang sa Judea, na ang ibig sabihin ay ang mga lugar ng mga taong nakakakilala sa Panginoon, ngunit kulang pa ang kanilang pagkakakilala. At ngunit meron pa rin silang sinasambang iba. At sa Samaria, na ang ibig sabihin ay sa mga lugar na halos hindi pa talaga sila nakakakilala sa Panginoon. At namumuhay pa sa madilim at liko-likong mga pamumuhay. Kaya kinakailangan natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maging saksi hanggang sa dulo ng daigdig. Ang pagdating ng kapangyarihan ng Espiritu Santo noong unang panahon sa mga alagad ay hindi isang pangyayari lamang, kundi dapat na mangyari sa bawat isa sa atin ngayon at hindi sa kana at hindi sa isang taon na lang. Kaya't nang dumating ang Espiritu Santo, ay tinatakan niya ang mga alagad na sumunod sa kanyang tagubilin. At ang katunayan ng kanyang pagtatak sa kapangyarihan ay ang pagsasalita ng mga alagad sa iba't ibang wika na hindi nila na lamang salitain na tinatawag ng iba na speaking in tongue. Mga magulang at mga kapatid, ang kahulugan ng pagsasalita sa iba't ibang wika sa araw na iyon ay pagpapakita lamang na isang tanda na ang ebanghelyo o ang mabuting balita ay ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo ay may papayag sa mga tao sa lahat ng dako, sa lahat ng bansa. At ang patunayan na binago na nga ni Kristo ang takbo ng kasaysayan o mga tradisyon sa reliyon, winasak niya ang mga hadlang na gawa ng dyablo at binuksan niya ang isang bagong landas ng kaligtasan upang matanggap ng tao ang ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan mula kay Kristo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ngunit isa sa mga pautyang paliwanag na kamangha-manghang pangyayaring ito na sinasabi ng mga taong lumilibak sa mga apostol ay gaya ng sinasabi nila na ito raw ay mga lasing. Isinama at tinukoy pa ni Pedro ang hula ni Propeta Joel upang ipaliwanag ang tungkol sa mga pangyayaring naganap na, ngunit hindi lubang pinakinggan ang sermon ni Pedro. Datapang ang Espiritu Santo nagdala ng pananagutan sa kanila, sapagkat nalaman nila na sila'y nagkasala sa Diyos, kaya't ang kanilang tanong ay ano ang aming gagawin. At kagad sinabi ni Pedro ang ganito, "Sundan ang bautismo ng pagsisisi, sapagkat nasa bautismo ng pagsisisi ang pagtalikod sa kasalanan. At ang pagpapatawad ay handog ng kapangyarihan ng Diyos." Ito ang pangako hindi lamang sa araw na iyon ng unang iglesia, kundi ngayon din dito at sa bawat isa sa atin at sa mga araw pang darating. At ito nga ang pangangahulugan sa kanilang pagkaligtas mula sa liku-likong salinlahi nang sila'y naging bahagi nito. Mga magulang at mga kapatid, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng unang ibinigay sa unang iglesia sa araw na iyon ay isang kapangyarihang dapat na manatili hanggang ngayon at magpatuloy. Ito ang kapangyarihan ni Kristo na gumagawa sa sanglibutan. At kung paanong si Kristo ay gumagawa sa sanglibutan ngayon,
Sa pamagitan ng mga mananampalataya ngayon, ay gayon din naman ang Espiritu Santo na gumagawa sa mga tao. Ngunit paano? Una, ang pagiging mananampalataya ay makakakilala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maraming tao ang hindi nakakaalam sa gabay ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay ng isang mananampalataya na masunurin sa mga tagubilin ng Diyos. Sa Galatia, chapter 5, verse 22 to 23, ito ay ang bunga ng Espiritu Santo. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang dapat makita sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Nagawa niyo na po ba ang lahat ng iyon? Pangalawa, ang kanyang iglesia ay makikilala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa banal na tawag ng pagkatawag sa kanya ng iglesia. Tayo na mga miyembro ng bawat iglesia ay dapat sumunod sa tagubilin ng ating Panginoon. Pangatlo, sa pagsusumikap na gawin ang kalooban ng Diyos ay lalo tayong tinatatakan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at magpatuloy na gagawa sa ating pang-araw-araw na buhay at hindi lang tuwing linggo. At kung atin na ngang naramdaman ang kapangyarihan ng Diyos o ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa atin na, ay hindi naman ito nangangahulugan na tapos na ang ating gawain. Kundi bagkus tayo pumapasok na sa bagong anyo ng pagkaunawa ng ating tamang relasyon sa ating Diyos at kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Tama na po ba ang ating pagkakakilala? O tama po ba ang ating pagkakakilala o relasyon natin sa ating Panginoon? Sa Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Mga magulang at mga kapatid, ngayon ang tinatawag nating new normal. Nagbago na ba ang lahat? Lalo na po yung nakaranas ng COVID-19 na sakit. Mga magulang at mga kapatid, atin nga ang kinin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. Tayo magpasimula muli sa atin po mga gawain, kahit na ito po ay virtual o ito man ay face-to-face o blended, ang kailangan tayo po ay sama-sama. Tulad po halimbawa ng virtual na pagsamba. Hindi po yung kung anong oras nyo lang gustong panoorin. Meron po tayong oras ng pagsamba. Kung ang pagsamba po natin ay alas 9, dapat po alas 9, sabay-sabay din po natin itong binubuksan at tayo sama-samang sumasamba sa pamamagitan ng mga teknolohiya. Isang hamon ang iniiwan sa bawat isa sa atin ngayon na makita ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga kilos at pananalita sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Mga magulang at mga kapatid, makikita ba sa ating buhay sa araw-araw ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga sinasabi at ginagawa? Kayo lamang ang makakasagot ng lahat ng iyan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Conquer this place and feel the atmosphere. Your glory, that is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos, muli kami ay lumalapit po sa iyo. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin pong mga iyong mga anak. Tulungan mo po kami na kami ay makakilala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at kami po ay mamuhay ayon sa iyong kalooban, sa iyong paghahari at pasunod namin ang iyong dayon na kami ay umayo, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy mong pag-ingat sa bawat isa sa amin. Ano man ang mga kahilingan namin, ito po ay alam namin ipinagkakaloob mo ayon sa iyong banal na kalooban at hindi ang sarili naming kalooban. Salamat po, Panginoon, dinadalangin namin ang iglesyang ito, ang Batasan United Methodist Church. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa mga officers, sa mga miyembro, Panginoon, na patuloy na gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Gawa, Panginoon, itong susunod na conference year ay magpatuloy ang kanilang kasiglahan, ang pagnanais nila na makapaglingkod sa iyo, lalo na po ang officers ng iglesia ito. Salamat po muli, Panginoon. Ikaw ang magpala sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang mga may sakit, lalo na po yung mga may sakit ng COVID-19. Ikaw po ang tumulong sa kanila upang sila po ay gumaling. At ang lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, ay pagkalaw mo sa kanila, ilapit sa kanila mga tao, tutulong po sa kanila. Gawa, Panginoon, sama-sama ang lahat po ng mga tao na sila po ay makatulong upang masugpo ang COVID-19 na ito. Dalangin din po namin ang aming bansa, tulungan mo po upang mapamahalaan kung paano po namin masugpo ito at kung ito malis pa magitan ng mga bakuna. Panginoon, ikaw po nakakaalam kung ano po mga epekto nito. Ngunit alam namin na ingatan mo po ang iyong mga anak at hindi po ito magkakaroon ng mga adverse effect sa mga katawan ng iyong mga anak, Panginoon. Dalangin din po namin mga senior citizen, ang mga bata na hindi pa gaano nakakalabas, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. At hinihiling po namin ano man ang mga problema ng pampamilya, sa kanilang pong trabaho, sa kanilang pong mga kapaligiran, sa kanilang kapitbahay. Tulungan mo po sila, Panginoon. Maging problema ang pampamilya. Gawa, Panginoon, ano man ang mga kahilingan ito, ay alam po namin ikaw magkakalod, higit pa sa kanilang inaasahan, sapagkat ikaw ang nakakaalam na higit na mabuti para sa kanilang lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming hiniling sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon tanggapin ninyo ang masaganang biyaya na nagmumula sa Diyos Amang sumasalangit, ang pag-ibig at pagliligtas mula sa ating Panginoon sa Kristo, ang liwanag, tanglaw at pakikipisa ng banal na Espiritu ay sumayin yung lahat manatili mula ngayon at magpakilanman. Amen.